Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Miss Love, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at naway patnubayan niyo po kami sa gagawin naming pag-aaral. Naway makatulong sa pag-unlad ng aming isipan at karunungan ang lahat ng kaalamang aming matututuhan sa bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, ma'am. Kamusta naman ang inyong araw? Okay naman po, ma'am. Inaantok na ba ang lahat o hindi naman? Medyo po, ma'am. Pakigalaw-galaw muna ang inyong mga katawan upang mawala ang antok. At pakiayos muna ang inyong mga upuan at pakipulot muna ng mga basurang nakakalat. Okay na ba? Bago tayo magsimula, maaari ko bang malaman kung sino sa kaklase ninyo ang lumiban sa araw na ito? Si Karen po, ma'am. Okay. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Upang malaman ko kung lubos nyo ba talagang naunawaan ang ating talakayan kahapon. Ano ba ang leksyon natin kahapon? Yes, Apple. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahulugan at palatandaan ng kaunlaran. Magaling! Ipinapaunawa sa atin ang kahulugan at mahalagang impormasyong dapat makita upang masukat ang kaunlaran sa isang bansa. Ipinapakilala rin ang iba't ibang elemento sa buhay at kapaligiran bilang indikasyon ng kalidad sa pamumuhay ng mga tao. Kaugnay nito, ating nakilala at nalaman ang kalagayan ng mga sektor ng ekonomiya at nabatayan sa pagsukat ng mga produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa. Diyan din ang kontribusyon ng mga ito sa pagtatamo ng kaunlaran. Mahusay! Talagang kayo ay nakikinig sa ating talakayan kahapon. At dahil dyan, bigyan ng 3 palakpak at 3 padyak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dahil handa na kayo sa ating pag-aaralan ngayong araw, mayroon ako ritong inihandang mga larawan, kasabay ng mga katumbas na pangalan nito. Ilagay ninyo ang bawat larawan sa pangalan na sa tingin ninyo ay tamang katawagan dito. Number 1, sino ang gustong sumagot? Yes, Apple. Kumuha ka lamang dito ng larawan. Kumuha ka dito ng larawan at ilagay dito. Pangalawa, yes, Walter. Pangatlo, Apple.
Sinong gustong sumagot? Yes, Walter. Magaling! Ang mga sagot ninyo ay tama. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa ating panibagong aralin. May ideya na ba kayo kung ano ang paksa ng ating panibagong pag-aaralan? Yes! Ano sa palagay mo ang paksa ng ating panibagong pag-aaralan? Sa tingin ko po, ang paksang ating panibagong aralin ay ang sektor ng agrikultura. Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Ang paksa ng panibagong aralin natin ngayon ay ang sektor ng agrikultura. Magaling! Tama ang iyong kasagutan, Walter. At narito ang mga layunin na magsisilbing gabay sa ating aralin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral inaasahang una, natatalakay ang sektor ng agrikultura. Pangalawa, na ipapaliwanag ang bahaging ginagampanan ng sektor ng agrikultura sa ekonomiya at sa bansa. At pangatlo, na ipapahayag ang saloobin tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng bawat bahagi ng sektor ng agrikultura sa bansa at epekto nito. Humigit kumulang na 7,100 isla ang bumubuo sa Pilipinas dahil sa lawak at dami ng mga lupain. Napabilang ang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. Sa katunayan, malaking bilang ng mga mamamayan ang nasa sektor na ito. Makikita na sa taong 2010, nasa mahigit 120 milyong Pilipinong manggagawa ang kabilang dito. Pangalawa, sa sektor ng paglilingkod na nakapagbibigay ng hanapbuhay sa mga Pilipino. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod ng malaking bahagi ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Nahati ang sektor ng agrikultura sa paghahalaman o farming, paghahayupan o livestock, pangingisda o fishery, at paggugubat o forestry. Paghahalaman, maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinukonsumo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa National Statistical Coordination Board or NCB, tinatayang umabot ang kabuuang kita ng sekundaryang sektor na ito sa 797.731 bilyon noong 2012. Ito ay nagmula sa mga produktong palay, mais at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas. Sa paghahayupan, ang paghahayupan naman ay binubuo
ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, pato at iba pa. Ang paghahayupan ay nakakatulong sa pag-supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alagang hayop. Mayroon ding mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanap buhay. Sunod ay ang pangingisda. Tinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlong komersyal, municipal at aquaculture. Ang komersyal na pangingisda ay tumutukoy sa uri ng pangisdang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na hihigit sa 3 toneladang para sa gawaing pangkalakalan o pagninegosyo. Sunod ay ang paggugubat. Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan bagamat tayo ay nakaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at veneer. Bukod sa mga nabanggit na produkto, pinagkakakitaan din ang rattan, nipa, anahaw, kawayan, pulot-putyukan at dagta ng almasiga. Ang pag-unlad ng isang bansa ay nakabatay sa laki at taas ng kita ng mga sektor ng ekonomiya. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ang pamahalaan ang lahat ng sektor, partikular ang agrikultura, sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan. Dahil dito, ang agrikultura ay nararapat na bigyang pansin upang mapalakas at maging katuwang ng pamahalaan sa pagkakamit ng kaunlaran ayon sa sumusunod na kahalagahan. Una, ang agrikultura ay pangunahing pinagmumula ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma sa natamnan ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas at iba pa. Mayroon ding inaaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag-aalaga ng mga hayop na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangailangan ng mga tao. Mayroon ding sapat na mapagkukunan ng mga pagkain mula sa katubigan. Ang agrikultura ay isang napakahalagang sektor na sa bansa dahil ito ang pinagmumulan ng mga pagkain ng mamamayan. Pangalawa, pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto. Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran at karagatan na maaaring gamitin sa produksyon.
Halimbawa, ang puno na pinagmumulan ng goma ay gamit para sa paggawa ng gulong, bulak at halamang mayaman sa hibla. Para sa tela at sinulid, kahoy para sa mga muebles at dahon at ugat para sa pagkain, kimikal o gamot. Pangatlo, ito ay pinagkukunan ng kitang panlabas. Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultura na naibebenta sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa mga nailulutas ng bansa na pinagmumulan ng kitang dolyar ang kopra, hipon, prutas, abaka at iba pang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng iba't ibang produkto. Ang apat, pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa National Statistics Office o NSO, para sa taong 2012, may 32% ng mga Pilipinong may trabaho ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan silang nagtatrabaho bilang mga magsasaka, mangingisda, menero, o tagapag-alaga sa paghahayupan. Panglima, pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor ng agrikultura patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya na ginagamit sa agrikultura at ang patuloy na pagliit ng lupa para sa pagtatanim dahil sa paglaki ng populasyon, ang mga sobrang manggagawa ay pinakikinabangan ang sektor ng industriya at paglilingkod batay sa laki ng demand sa mga ito. Bilang isang mag-aaral, paano mo mahihikayat ang ibang kabataan na gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa sektor ng agrikultura? Yes, Apple. Bilang isang mag-aaral, mahihikayat ko ang ibang kabataan na gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pangunguna sa mga proyekto. Pagsimula ng mga simpleng proyekto sa eskwelahan o komunidad, tulad ng pagtatanim ng gulay o urban gardening, at ibahagi ang karanasan at resulta upang ipakita ang kahalagahan at kasiyahan sa pagtatanim. Tapos na nating talakayin ang mga isyong pangkapaligiran. Malinaw na ba sa inyo ang lahat? Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng ekonomiya ng agrikultura? Yes? Yes. Walter? Ang agrikultura ay isang mahalagang sektor ng ekonomiya dahil ito ang nagbibigay ng pagkain, hilaw na materyales para sa industriya at trabaho para sa maraming tao. Bukod dito, ito rin ang pundasyon ng pag-unlad ng iba't ibang industriya at sektor. Kaya't mahalaga ang pagpapalakas at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura upang mapanatili ang kasiglahan ng ekonomiya. Mahusay. Bilang isang mag-aaral, sa iyong palagay, paano ka makakatulong upang maipaguyod ang
sektor ng agrikultura. Yes, Apple. Upang maitaguyod ang sektor ng agrikultura, mahalaga ang pag-aaral, pananaliksik, pagtutulong sa komunidad, at pagsasagawa ng sustainable practices at pagsulong ng agrikulturang organic. Mahusay! At dahil dyan, ako ay may iniwandang maiging gawa. Ito ay tinatawag na concept. Batay sa binasang teksto, unan ang bilog ng mga salita na may kaugnayan sa suliranin ng agrikultura. Gawin ito sa isang malinis na papel at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Nakatapos na ba ang lahat? Sige. Sa mga nakatapos na ay ipasa na ito sa unahan. Pagka sa inyong magiging takdang aralin, ako ay may inandang 3 katanungan. Ngayong ang nalinaw ang kaisipan mo tungkol sa mga konsepto ng agrikultura, sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa malinis na papel. Unang tanong, ano-ano ang suliranin ng sektor ng pagpapahalaman, paggugubat, paghahayupan at pangingisda? Pangalawa, sa iyong palagay, paano mahihikayat ang kabataan na gumawa ng mga hakbang na makakatulong sa sektor ng agrikultura? Pangatlo, ano ang iyong maaaring maiambag upang maging kabahagi sa pagtugon ng mga suliranin sa sektor ng agrikultura? At ipapasa mo ito sa susunod nating pag